Good evening! Welcome! This is your show, This is your life, AGT, Anything Goes Topic, Season 6. Episode 101. And today is December 27, 2024. Oh, and it's a Friday night. Good evening, Tata Bert. Good evening, Anje. And good evening po sa lahat na nanonood ngayon. Kamusta po ang Pasko nyo? Ikaw, Tata Bert, Ay, kamusta po? so pare. Dito ko na halos na-spend yung Christmas ko. Ika nga nagkaroon naman ng konting kasaya. Ang konti, hindi pa lang, malaking kasayahan. Dito. Opo, ayan. At may ilang volunteers din na nagpunta na nag-join para sa kasayahan. Yes. Kayo po ba? Masaya po bang Pasko ninyo? Noche Buena ninyo? Oo nga, sana po masaya yung Pasko. Sana masaya kayo sa mga natanggap na regalo. Uy. At gusto nyo talaga natanggap ninyo. Ayan. Siguro marami ka natanggap din, no? Naku, hindi naman masyado, Tata Bert. Siguro pag bata ka, madami talaga po, no? Pero pag tumatanda ka na, more of parang ako masaya na ako, Tata Bert, konti o madami. Basta yun, healthy. Yes, correct. Health ko ngayon ang mas importante. Hindi naman sa feeling ko matanda ako. Pero since 30s na ako, mag-mid-30s na ako, itong next year, parang na lang, mga simpleng bagay, masaya ka na. Ikaw, Tata Bert, kamusta yung mga natanggap mong regalo? Ay, meron din naman, no? Ika nga, marami rin naman palang dahil hindi ko in-expect na may mga nagmamahal din pala sa akin ng mga tao. Marami, Tata Bert. Naku, madami kayo. Naalala nila ako dito sa importanteng panahon na ito, na araw ng Pasko. Yes, ayan. At sana maraming bigayan ang nangyari, hindi lang, nakakatuwa yung may matanggap kang regalo, pero yung ikaw yung magbibigay, di ba? Ibang klase. Ang isang maganda din, no? Ang napuna ko, parang base doon sa aral ni Senyor, no? Actually, yung mga pumupunta sa center ng mga bata. Yes. Kahit pa paano binigyan ko, inabutan ko. Yes, yung mga bata na yan. Would you believe before the day ends, bumalik sa akin yung mga pera na may sobra pa. Yes. Di ba? Ang bilis ang balik. Sabi ni Senyor maging mapagbigay at mayroon sa iyo yung magbibigay. Yun po yun. Yes. Ganun ka kaswerte, Tata. Yes. Kasi mabuti kang tao, kaya balik agad sa'yo. Balik agad. Same day, no? Oo, same day mismo. Opo, ayan. Nakakatuwa naman. Hello po sa ating mga viewers. Ayan, mukhang madami-dami tayo tonight. Alam nila kung ano hinihintay nila. Yes, ano kaya yun? Ayan. Nakita naman nila yung title mismo ng episode natin ngayong gabi. Welcoming 2025. Let's welcome it with a bang. Yes. Happy New Year po. Happy New Year! In advance. Ayan. Grabe. Ang bilis, 2025 na. Parang kailan lang. Ayan. So, batiin ko lang, Tata Bert, ang ating mga manonood. Hello po kay Maria Corazon Dalida, Ate Irene, Ate Nara, Ate Connie, Tita Helen, Nathan Troy, and Kuya Ente. Good evening po. Ayan, baka napapansin niyo po, wala po ulit si Senyor. So, kami rin, napansin din ako. Pero, ayan, kung nasan ka man, Senyor, pakigalaw ang baso. Kung namimiss niyo na po si Senyor, no? Mas namimiss po namin. Sa totoo lang. Pero wala po tayo magawa. Minsan may mga panahon talaga na hindi natin siya makakapili. At isang na taon pa na Pasko kasi. Opo. Anyway, we're positive enough naman na talagang babalik din po siya agad para muling makasama natin dito sa AGT. Hindi na pala sa AGT, sa healing po. Sa healing. Ayan. At marami rin pasyente pong naghahanap sa kanya. Huwag po kayo mag-alala, malapit na po siyang bumalik. Kaya wait lang po kayo dyan. Minsan-minsan, kailangan tayo-tayo rin ang magtulungan habang wala siya. Kasi doon natin may papakita na natuto tayo sa mga aral niya at ginagawa natin as gawa talaga, hindi lang puro salita. Well, anyway, nagpipray po naman tayo, no? Sa God, isama niyo na po na ipag-pray si Senyor na sana makabalik na kaagad dito sa atin. Namimiss na kasi natin talaga siya. No? Ayan. Para magkalaman na rin po ang mga
ang Bible reading na. Ako, malayo-layo pa. Tata Bert, na nagre-recap po kasi kami kanina ng 2024. Kanina, sabi ko, kailan ba tayo nag-umpisa magbasa ng Salmo? Alam ba, Tata Bert, July 30. Ganon katagal. So, hindi pa tayo tapos. Ganon katagal. So, well, ganun pa talaga. Kailangan natin, yun ang chapter by chapter po tayo nagbabasa. At ngayon kantahan sa Salmo. Ayan. Ikaw, Tata Bert, ano bang nilook forward mo next year, 2025? Looking forward, no? Ika nga pagkalooban pa rin tayo ng sapat na halaga para magamit natin may pantulong sa tao. Hindi po, totoo po yun. Correct. Dahil napatunayan ko na po yung sinasabi ni Senyor kasi the more na tumulong ka sa tao, babalik at babalik sa iyo. Ngayon, napatunayan ko yan, ilang beses na. At ganun ang gagawin ko. Yes. Tama ka, Tata Bert. Ayan. At may nanghihingi na po agad. Babalik naman daw sa'yo, Tata Bert. So, bigyan natin. Ang aming isang direktor, nanghihingi na po. Ayan. Hello, Ate Vicky. Good Hi, evening. Vicky. Ate Ginay. Kamusta hi, po? Ginay. Kamusta po bang Pasko dyan sa Denmark? Anong klase po bang celebration dyan? Bukod sa maraming alak. Iba-iba kasi yung celebration. Pero, ngayon, Tata Bert, ako, pansin ko medyo malamig. Minsan hindi, tapos malamig ulit. Actually, yung weather natin ngayon, according to Pag-asa, dahil na rin sa amihan. Oh. Tsaka sa Intertropical Convergence Zone. Nag-join portion dalawa na yan. At nagdudulot ng lamig ng panahon, especially sa north. Dahil ang amihan, o yung tinatawag na northeast monsoon, nagagaling sa north yan . Kaya tatamaan na kagad ang Cagayan Valley, Northern Luzon. Buti nga umabot sa atin yung lamig. Oo, aabot naman talaga. Okay. Ayan. From Nathan Troy, Tata Bert, nagsend na po siya ng GCash number. Uy! So, baka patadalan mo na. Madali na kayo manghingi Papadala? Siya Oo, parang ikaw dapat, Nathan Troy. Sabi ni Miss Linda. Ayan. Baka ikaw ang magpapadala sa akin. Ayan. From Ate Ginay, okay naman. Ay, sorry, nawala yung comment mo. Wait lang, Ate Ginay. Nasaan yung comment mo? Naiangat ko may Ate Ginay, basahin ko yung comment mo. Okay naman. Salamat. Dinner lang, tapos medyo maulan na Pasko kang... Ulan din doon sa Maulan din doon, Denmark. totoo. Sa worldwide yung ng weather na yan. Okay. O nga po pala, sa parting Bicol, medyo hirap ngayon yung mga tao na makauwi sa kanilang probinsya. At yung mga taga-probinsya, medyo hirap din po na makaluwas ng Manila. Dahil nga po sa patuloy na pag-ulan doon, na nagiging sanhi ng pagkasira ng mga daanan. Yun ang problema. It takes 24 hours, papunta pa lang doon. Ganun ba yun? Something like that Tagal na. Yes. At yung iba talaga, mas minabuti nilang wag na munang tumuloy. Opo. Parang mas okay na po. Nasaan kayo? Doon na lang po muna. At kung yearly nyo naman na ginagawa, maiba lang naman. Opo. Gawa ka rin nakakaiba. Hindi parating. The same thing sa Isabela. Ngayon, medyo may mga lugar na naman na binaha. Dahil na rin dito sa amihan, sa Intertropical Convergence Zone na yan, na nagdulot ng ulan, lamig. Ito nga maraming lugar din ang muli nasira na naman yung mga tulay. Kaya nagkaroon ng problema sa pagbiyahe ng mga tao. Ganun talaga. Opo. Ako, mag-iingat po. Lalo nga ngayong holidays, marami talaga sa daan. Kundi aberya, disgrasya. So, doble ingat po. Ayan. Hello po, Miss Aiko Olarte, Mamita, Kuya Emer, and Miss Amor Garcia. Yes, Tata Bert, baka may mga balita. Isang magandang balita para doon sa mga kasambahay ng Metro Manila. I think dinagdagan ata yung kanilang take-home pay. Wow. Masasabi, from 6.5 to 7 na ngayon. Yan ang hindi dapat bumaba sa ganyan yung kanilang may uuwi na sweldo. 6,500 to 7. Ganun yun. Okay. Sa ibang lugar naman, Mindanao, Visayas, I think from 5 to 6. Ganyan, 1,000 ang nailagdag. Okay. Iba-iba po pala kasi pag sa probinsya. Yes.
Ilan po, Tata Bert? Yung ano naman na may isang sad note nga ika nga sa celebration ng Christmas ay yung pag-crash ng isang eroplano sa isang Azerbaijan airplane ito na bumagsak sa Kazakhstan. Oh. Hanggang ngayon they are trying to figure out kung ano ang naging problema at nag-crash yung marami 39 ang passenger ang binawian ng buhay doon sa ano yun. Pasko po. At medyo hindi rin na-report sa ano ngayon, yung isang pag-crash din ng isang maliit na eroplano sa Brazil na kung saan sampurin. Ang ano nung 22 pa yun, pero hindi nababalita. Medyo na ano alam. Ika nga hopefully yung mga ganito mga pangyayari wag nang maulit pa. Okay. Dahil magpapasko po talaga at dapat nagsasaya po tayo. Yes. Dapat naman po. Ay, okay po. Ayan. Tita Nati Antonio. Hi, Nati. Po. Kamusta po? Happy New Year po sa inyong lahat. Ayan. Para medyo mabago naman yung tono, no? Ika nga magkakaroon ata ng pagbaba ng presyo ng gasolina by next week. Ay, thank you. Hindi man na matatawag na malaki, at least makakatulong na po yun. From 30 centavos to 65 sa gasoline, 30 centavos to 50 centavos sa diesel, at sa kerosene, 80 centavos to 90 centavos. Oh. Yan. Okay. 10 centavos nilang ano. Centavos lang, no? Pero pag nag-increase, Parang laki. Parang kahit ano pong increase mo lang. Yan, Yes. Sige lang po, Tata Bert. medyo yun lang ang pinili ko dahil hindi ko na maano yung iba na mga balita Pareho lang pong bad news sa iba. Ayan po. Ayan. Kayo po, sa ating 24 viewers, kamusta pong inyong Pasko? Ayan. Alam naman namin na nakaabang kayo ngayon para sa pampaswerte para sa next year. Ayan. Okay. Gusto mo, Tata Bert, umpisahan na natin? Pwede na, pwede na. Pampaswerte? Para Okay. lahat naman natin sa kanila ang lahat. Yes. Gusto nila marinig. Correct. And pakilista po habang binabanggit namin. Ayan. Since nanonood na naman kayo, ilista nyo na po diretso. Ayan. So, pampaswerte po next year ay pagdadasal. Charot. Kailangan talaga yung pagdarasal. Umpisahan natin, Tata Bert, sa lucky color. Uy, Yan. Ano po bang lucky color natin, Tata Bert? well, according to senior, no, it's a blue-violet. Or violet, or any shade of violet kung wala kayong blue-violet. Violet. Okay. Medyo maano ang blue-violet. Actually, merong mga available na t-shirt dito kay Direct, no? Yes, kilo. At we don't know kung nakapag-prepare na siya para ng mga damit para sa bagay na ito. Yes, thank you. At ang lucky numbers po ay 37 and 12. Okay, ayan. So 37 and 12 po ang lucky numbers. Ayan. So sa mga nagtatanong po, no, yung Chinese New Year po, kasi Year of the Snake po next year, no. Hindi pa po yan papasok kasi January 29 pa po ang Chinese New Year. So, tsaka pa lang po tayo magbibigay ng mga prediction kung Year of the Horse, yung iba't ibang year niyo po before January 29. So, paabang ngayon. Ito po na sinasabi, binabanggit po namin ni Tata Bert for next year, as in sa lubong po sa January 1 and after New Year. Ayan. So, tinatanong po ni Ate Ginay, ganyan po ba kasimple ang magiging lucky ball? Ayan. Hindi po, Ate Ginay. Dahil yan lang po ang meron kami ngayon. So, makinig po mabuti para sa, actually, prosperity ball po ang tawag. Ito, Tata Bert, yung prosperity ball natin for itong New Year's Eve na ihahanda po. Actually, sa mga nanonood po, pareho lang po siya halos kung last ano, year. yes, Ah, yung ginawa okay, natin this year or last year. So, yung 2024 po na pampaswerte, same lang po siya. So, makikita nyo po, meron po tayong bowl dito. Kahit ano pong lagay ng bowl, transparent, plastic, hindi naman po nagmamatter yun. Transparent lang po ginamit namin para mas makita nyo po.
Tapos same din po last year, Tata Bert, may prutas. So meron Bigas tayong- muna. Ay, opo, bigas May pala bigas muna. So prutas talaga ako nakatulog. Gutom na. Kung kanin nga Tata Bert, kita ko kaagad yan. Bigas pala. Tama. So, bigas. Ayan. Bigas muna. So, yung saktong puno lang. Kasi maganda kung marami. Pero, syempre, may mapapatungan po. Ayan. So, may mga prutas po tayo. Ayan. Na orange tsaka apple. Paano yan, Jay? Kinakailangan bang prutas na bilog ang ilalagay sa bowl? As much as possible po, ang prutas is apple, orange, or family ng orange. So, yung mga dalandan, yan, yung mga citrus po. Ayan. So, yun po. Maganda po, kung ano lang, hindi ko alam tataper kasi kung kailangan bilog Pero, ganun pa rin po Kailangan apple or orange. Ang bilog na bagay kasi, ika nga parang ano ba tawag dito? Naisasama natin yan sa pag, ng New Year Kaya most probably, preferably ang bilog na prutas po. Yan, opo. Ayan. Parang ulo pa ni Tata Bird. Makinis. Ayan. So, pwede nyo rin po lagyan ng mga itlog po. Hilaw na itlog po ha. Tulad din po ng ginawa nyo this year. So, di ba, ni-represent pwedeng 12. Actually, 12 na eggs na hilaw. Doon po sa 12 na eggs na yun is hindi nyo naman po kailangan lutuin the next day lahat. Kasi kung hindi nyo naman po maubos, sayang din po. So, kayo po bahala. Kahit anong klaseng luto. Basta maluto nyo siya. Kunwari, kung uulamin nyo ng breakfast ng January 1, di good. Kung hindi nyo mauubos, okay lang po. Pwede nyo rin po ipamigay. Same din ba yan sa bigas? Kailangan isain. Opo. Yung sa bigas naman po, kung ilan lang po kayang masaing na makakain para hindi rin po masayang. Basta wag lang po yung hanggang masira na siya. Ayan. Okay po. Sige po, Tata Bert. Ayan. Meron tayong dalawang envelope dito na May pula. dalawang envelope po tayo dito, no? Yung isa po, lagyan ninyo ng laman na 1K or 1,000 pesos. At yung isa naman, lagyan nyo, sige, papakita ni Anje, no? Okay. Yan. Ang isa naman, lagyan nyo ng 100 pesos. Yung isa sa sobre na iyan, ibibigay nyo po. Opo. At yung isa naman, itatabi ninyo para sa inyo. Yes. So, kayo na po bahala. Kung very generous kayo, ibigay niyo 1,000. Lalo na kung sa maswerte na tao, Tata Bert. Ay, oo. Magandang ibigay sa isang maswerteng tao. Ayan. May yung maabot na naman po na kamay sa gilid. Ayan. So, 1,100 po. Ayan. Okay. Kakainin din kagad yung prutas after New Year. Opo, Ate Gina, kung kaya nyo pong ubusin, de good po. Kung marami kayo sa bahay, yung sasaingin ninyong nilagay dyan, kasha, yung prutas, yung itlog. Kung kunwari, 3 pamilya kayo sa isang bahay at mauubos nyo, why not po? As long as hindi po masasayang. Kasi dun po yung malas yung kakain kayo, magsasaing kayo, tapos hindi nyo mauubos. Ayan. Noong last year, meron din tayong ganito no? Yes. Na no? I think may tabi ko pa yung sa akin at up to now, ang dudoon pa. I don't know, paano ko pwede na sigurong gastusin yun. Yes, correct. Ayan po. So, yung prutas, yung bigas, tapos yung itlog po, it symbolizes po prosperity and health and wealth. Ayan. Pag, yung mga gold coins po, alam niyo yung mga chocolate na gold coins, pwede nyo rin po lagyan. So, tulad nga rin po nung this year. So, pwede nyo po ipaikot dyan. Tapos, yung gold po kasi, it symbolizes wealth. Yung chocolate naman, tamis. So, di ba? Para matamis-tamis naman yung New Year. Ayan. From Tito Alex Uy, kung may prosperity bowl, may love bowl din po ba? Titignan natin yan, Alex, pagdating ng Pebrero. Yun ang love month. Bakit kaya love ang tinatanong ko tapos Tito Alex? Yan. Tito Alex? May asin pa? May asin pa pa, Tito Alex? Yung totoo. Ayan. From Ate Ginay, 1K at 100 lang. Bakit po? Yun po ang bili ni Senyor. Yan. Okay po?
Ayan, nagre-ready na po kami sa mga tanong na. Ayan. Ilan po ang prutas? Ate Aida, kung ilan po ang kasya? Pwede na isa. Isang malaking apple, isang malaking orange. Pwede na po yun. Ayan. Actually, simple nga lang po ang ginawa rito ni Anje na prosperity bowl. Yes. At pwede nyo ika nga, lagyan pa ng mas marami. Nasa inyo po yun. Opo. Ayan. Important. Ayan. From Ate Gina, kailangan ba blue at violet na pera? Kasing 1K dito sa amin, wala na. Tinanggal na sa banknote. Tsaka kulay-pula yun. O nga. Pag ibang pag sa abroad, ganito na Ate Gina, papalit ka na lang po ng Denmark money. Tapos yung 1,000, yun na lang po yung gamitin mo mismo. Kasi pusong Pinoy ka pa rin naman po eh. Ayun. Papalit mo na lang po. Gusto mo, papalit mo po sa amin, padala mo dito yung Denmark money. Charot. Ayan. O nga no, may sense, Tata Bert. Blue and violet. Kaya 1,000 tsaka 1K. O nga no. Yes. Galing mo, Ate Gina. Nasagot mo ang iyong katanungan. Ganon tayo ka-bless ngayon ng Holy Spirit. Kayo na mismo nakakasagot. Ayan. Ano pa po ba? Doon po sa mga, kunwari, maliit lang po yung bowl ninyo, pwede po itlog ng pugo. Ayun. Yes, para magkasya kung 12. Ayan. Bakit 12? Kasi it symbolizes yung 12 months po ng year. 12 months in a year. Tsaka 12 po nga, isa sa mga lucky number this year. Ayan. Yung nga yung mga chocolate na parang gold coins na yun, no? Pwede nyo magamit niya para ika nga sa mga prutas, parang separator sa mga prutas na yan. No? Very good. Ayan. Gamitin nyo na rin dahil ika nga nakakatulong sa pag-attract ng swerte yung mga gold coins na chocolate na yan. Attract ng attract. Hindi po diabetes ang ina-attract nun, ha? Harmony po, yung sweetness ng chocolate. Maganda po may chocolate. Tapos, pwede niyo po lagyan ng perang nakapaligid. So, kung ako po tatanungin niyo, lalagyan ko ng 1,000 tsaka 100. Kasi yun yung binanggit ni Senyor. Pero nga, kung wala kayo at nilagay niyo na sa envelope, pwede niyo pa rin po lagyan ng iba't ibang pera. Maganda nga kung iba't iba siya, like 20, 50. Pero kung gusto niyo mag-attract talaga ng kayamanan, 500, 1,000 na paligid mo. Minsan kasi ang na-attract, pag nakita yung nakapaligid na yan, ang na-attract yan yung nagkakita, ito, uunahin ko na. Yun ang tatangka po. Ayan. Correct. Ayan. Okay po. Ayan. Galing ni Tata Bert, itatanong ko pa lang, nasabi na niya. Oh, galing. Galing talaga yun si Tata Bert. Ayan. Okay po. So, kailangan ma-consume po lahat ha, pero hindi po agad-agad. Like we said po, kung tatatlo lang kayo sa pamilya at ganitong karaming bigas, hindi naman po. Kayo po bahala. Pero, tansyahin nyo na kung ano yung makukonsume nyo talaga. Huwag nyo na po paabutin hanggang 2026. Kailangan po, kahit siguro within 2 months, makukonsume mo naman. Lalo na yung prutas, mabubulok po. Ayan. So, doon naman po tayo sa handa. Uy. Halos same lang din naman po ng this year nga po ulit. Bakit siya same? Kasi yung dragon, kung, di ba, kaya po fast-paced yung dragon this year. Yung snake din, ayoko po talaga. Yung snake Yung snake din po, ganun din po, magaslaw, mabilis. So, halos same family po kasi siya yung dragon tsaka that other animal. That other animal. Ayan. So, ano po yung mga ihahanda, Tata Bert? Ito, isda. Oh. Siyempre, kinakailangan pag may isda, may kanin yan. Yes. Then, pwede rin po ang tinapay. Biko, noodles, pasta or pansit. Yan. Long life nga raw ang ibig sabihin para sa ano na yan. Opo. Bawal ang manok. Bawal po ang manok. Dahil syempre, parang sinasabi na isang kahig, isang tuka ang manok. So, wag munang manok. Pwede naman yan after na ng ano Pero sa pagsalubong ng bagong taon, wag po muna. Yes. Ay, Tata Bert, excuse lang po. Doon po sa isda, na bibilin, kayo po bahala kung anong klaseng isda. Kung ano lang po kasya sa budget nyo. Kasi mamaya, ang kaya nyong bilhin, ano po ba yung galunggong, okay lang po yun. Basta wag lang siya yung i-flip, tapos kakainin nyo yung likod. Kailangan, pag hinain nyo siya, ito po mga ihahain nyo po
medianoche po ha. Kakakain nyo siya medianoche. Isda po yung nakalagay sa gitna. Ayan. So, kung ang prosperity bowl po nasa gitna, itabi nyo na lang po yung isda doon. Kasi ito rin po, sa gitna rin po ilalagay. Hindi nyo po pwede ilagay yung isda sa loob. Ayun po yung kanin, tinapay, biko, basta po umaalsa. Yun naman po parati every year, no, Tata Bert. Ayan. Walang halong libadura. Ayan. Yun po. So, basta wag nyo lang po babalik na rin. Kasi ang maayos sa pagkain na isda, yung talagang nakahandang ganun po. Ayan po. So, ayan, Tata Bert. Ano pa po pwede? Pwede din ng baboy, pwede din ng baka. Yan. Baka, pwede. Baka. Uy, sarap. So, ayan po. Baboy o baka. Siyempre po, ito, hindi nyo siya isang handa lang. Kasi pwede naman hiwain yung baboy o baka. Yan. Kayo po bahala kung anong klaseng luto. Tapos yung sobrang gipit po sa budget, no, ang pinakamadali pong ihanda na may umaalsa, na may noodles, na pampahaba ng buhay, tsaka may tamis, is soft drinks, tinapay, tsaka pansit canton. Yun yung pinakasimple. Kung walang-wala talaga, yan, pwede yes, na. Para tipid. Tapos, actually, pwede nga lagyan ng gulay, yung pansit canton, kung gusto nyo lagyan. Ayan. So, ano pa po mga dapat gawin? Yan. Sige pa, Tata Bert. Ito yung mga dapat gawin natin. Ano po? Maligo ng New Year. New Year's Eve, no? Then, maligo din kinabukasan. Yan. Tama. Baka hindi, Mac, ha? Baka hindi ka na maligo. Kailangan maligo ka rin. Yan ang malaking problema ni Mac. Kailangan maligo ng New Year's Eve. Bawal magpagupit, buhok, at kuko sa January 1. Pwede na siguro after, pwede. Opo. O kaya, hours before ba? Pwede. Yes, Tata Bert. Opo. Ayan. Bawal magpautang. Yan, talagang hindi po pwede. No? Actually, Sasalubungin natin ang New Year, tapos ay magpapautang ka. Parang ibig sabihin, the rest of the year, magpapautang ka. Bawal magpautang o umutang. It goes both ways na po. Ayan. May mga tanong lang po, Tata Bert. From Ate Aida, Miss Aida, iba po ng Aida. 12 bills po ba? Kayo po bahala kung ilan po yung gusto nyong ilagay dyan. Ilang prutas po. Pwede na po yung dalawa. Isang apple, isang orange. Ayan. From Ate Jane, Manay Jane. Saan po lugar ilalagay yung bowl? Sa gitna po, sa dining. Sa ng mesa. Yan, center piece. Center table niya. Yes. Tapos itabi nyo na po doon yung isda. Yan. Kahit anong luto ng isda, yes po, kahit ano. Pwede nga rin pong relleno. Kahit ano po, wag nyo lang po kakainin. Yung, pag naubos nyo na po yung harap, yung babalik ta rin nyo siya. Wag po ganon. Ayan. Ito po, isang bawal na matindi, no? Huwag kayong maglalabas ng pera galing sa inyong pitaka. Kung pwede lang, ika nga, bago yung oras ng ano na yan, tanggalin nyo na kagad sa wallet yung pera, yung panggastos. No? Huwag yung sasalubungin nyo ang New Year nang saka kayo maglalabas ng pera. Huwag po yun. Ang dami pa naman hilig dyan magtapon, magbigay ng Tata. Totoo. So, hindi pala po, bawal pala yun. Ngayon, baka may magtanong, paano kung ATM yung papanggastos? Diba? Minsan, yun, baka may, unahan ko na, Tata Bert. Yung ATM, galing nyo rin po sa wallet nyo yun. So, wag na po. Kumbaga, i-withdraw nyo na, December, itong weekend, mag-withdraw na kayo ng gagamitin yung panggastos. Better. Wallet din po, e-wallet. Yan pa. E-wallet din, opo. Considered na. Basta yung source of kung saan mo kinukuha yung money. Ayan. Sige pa, Tata Bert. Sa oras ng sasalubungin natin ng New Year, wag po muna kayong matulog kung pwede. Bawal po matulog, no? Pati po yung may mga karamdaman, pagtyagaan nyo na po. Yung may mga sakit, no? Let's say bedridden po kayo, kahit daw nakahiga kayo, at least pilitin yung gising kayo na sasalubungin ang New Year. Correct. Opo. Kasi parang tutulugan mo yung swerte. Yun nga oo. Sayang naman, konting tiis lang naman yun. Ayan. Isa pa, yung mga labahin nyo. Ika nga, hours before na labahan nyo na po. Hanggat pari,
Kung may maiwan, okay lang. Kung kukonti, wag naman yung tambak pa rin na labahan nyo, sasalubungin nyo ang New Year. May nakita nga ako tatabot sa Facebook eh. Decolor. Ay, nakahiwalay. Depute. Tapos, tooth, bad word. Kasi tambak na ilang bahay. Alam niyo na po, nakakatawa lang. Oo nga, no? Ayan. Ito yung maraming gumagawa. Huwag magsuot ng tattered pants. Alam niyo po si Senyor, ayaw na ayaw niya yung tattered pants. Ang ano ho kasi, nagre-represent ng hirap po yan. Yes. Yung sira-sirang damit, gano'n eh. Kaya ewan na, bakit naging passion niya? Oo, Kahit nga, ako totoo. hindi ko gusto. Nauso. Lalo na ngayon, sasalubungin niyo ang New Year. Mm. Avoid wearing tattered pants. Yung iba meron tattered shirt. Meron din yan. Opo, uso din. Avoid nyo na po yan. Mga punit-punit. Mm-hmm. Guilty ako dyan, nagsusot ako. Pero yan, hindi na ulit. Ayan. Yung ating toilet bowl, dapat nakasara po yan. Takpan nyo yan. Kung walang takip, kahit ano na pwede nyo i-ano dyan, basta matakpan. Yes, Pagsasalubungin nyo ang New Year. Nakatakip ang toilet bowl, dapat. Kung wala na po kayong choice, kayo na po umupo. Takpan nyo na naman. Kayo na rin tatakip. Na-imagine ko, tatakpan ko. Hindi na naging... Uy, joke lang po. Yun lang yung pong gagawin kasi kailangan po nasa labas kayo. Ayan. Paano ba nagkataon na Tata Bert? Talaga pag salubong na ano ka, Doon. na banyo ka. Ay, nako. Support mo na. Supot-supot daw. Sabi, Tiis ka po muna. Ibang puputok eh, hindi yung kuitis eh. Ikaw eh. Ayan. Sige po, ako naman Tata Bert. Ay, sige po. 32 Mag-ingay. Ika nga. Ay, ako ginagawa ko yan. Pagka sasalubungin ng New Year, kung ano, kinakalampag ko doon sa iyo para makapag-create lang ako ng ingay. Yes. Yan. Yan. Kahit anong klaseng ingay, yung iba nga yung mga motor nila dito, Oo, ayan, sina oo, Angel. Ganyan. Pinapaanda, magpatugtog ng malakas, sumigaw, trumpeta, tapos ano po pag may nagreklamo kapitbahay, naku, ewan ko na lang. Di ba? Eh, iba nga grabe, pakutok. Opo. Buti nga't medyo nagkaroon ng pagbabawal sa pagpapaputok na yan, lalo na yung mga matitindi. No? Disgrasya po kasi ang aabutin talaga natin yan. Correct. Ako dati noon, mahilig din ako magpaputok. Lakas ang loob ko ng ganyan yung kabataan. Pero nung ma-witness ko, yung kumpare ko na nabulag ang isang mata dahil naputukan, at yung isa namang kaibigan ko na putulan ng 2 daliri, ayaw ko na. Totoo yan. Na-witness ko yan, kaharap kami nagpapaputok noon. Ayaw ko na. Hirap. Yung iba Tata Bert, hindi sila titigil hanggat di talaga sila naputulan totoo. Diba? Dami pa rin yan. Pero, hindi porke nagpapaputok ka, hinahawakan mo pa yung mitsa bago mo iba to, macho ka na. Hindi po. Pero pag dadali ka, na-aksidente ka, ayawan ko na. Ganun po yun. Nasasakit ka kasi. yes, totoo po. Tapos, kailangan nyo po buksan lahat ng pinto at Yes, bintana. Opo. Yung kung nabubuksan po yung bubong nyo, pwede nyo rin po. Kung detachable, pwede rin po. Basta, para pumasok po yung grasya. Pero sa mga akyat bahay po, pwede rin sila magbukas ng pinto at bintana. Ayan. Pwede sila utusan. Ayan po. Ayun nga, Tata Bert. Huwag magtatapon ng pera. Opo. Wala po kayo itatapon ha. Isasantabi niyo po yung igagastos niyo na pera. Yan. Tapos, kailangan nyo po batiin sa New Year yung unang taong swerte na makikita nyo. Pag alam nyo yung isang tao, swerte, sa siya ang una nyo nang i-greet. Happy New Year! Yun, correct. Kaya, marami maghahanap sa'yo, senyor. Happy New Year! Taguan muna! Hanapin mo. Hanapin mo. Yan. Sa amin, sa bahay, si mama po. Opo. Yan. Pero huwag ka mag-alala, May, hindi kita utangan dahil bawal. Umutang at magpautang. Para doon sa may mga tindahan, lalo na yung sari-sari store, no? Siyempre, bubuksan yung pintuan ng ano nyo, basain nyo po yung harapan ng inyong pwesto, ng inyong tindahan niyan.
Ang pagbasa, syempre, huwag naman kayong basta gagamit na lang ng tubig. Malinis ng tubig po ang ipambasa ninyo. Nakaka-attract po ng swerte po yan. Yes, ayan po. Pero ingatan niyo po, baka may tao doon Yun po, hindi po kayo joke lang po, ayan. Nasabi na po ba ang kulay ng damit na isusot from Alex? Yes po, blue-violet, Tito Alex. Kung wala ka pong blue-violet, kahit anong shade po ng violet. Ayan. Pag wala po kayong damit, you have to buy ulit. Wow. Ipasok ko yung joke. Violet. Diba? From Ate Ginay, pwede ba batiin kahit Facebook lang? Kailangan po, in person Oo, pero kung, siguro pwede na rin. Pwede na rin. Sige po. Ayan. Sa bagay, Ate Ginay, malayo ka pala. Oo, sa malayo siya. Biglang pwede na yun. book ng flight. Nga naman. Sa akin kasi mas importante yung intention mo na mabati siya. Correct. Ayan. So, paano nyo ba, may mga tatabert siguro, na paano nyo ba malalaman ng taong maswerte? Yan. So, yung mga taong maswerte po, sila po yung mga hindi nakasimangot, yung laging nakasmile. Totoo po yan. Yes. Laging nakangiti. At pag ikaw ngumiti, makikita mo na parang buglo yung face. Okay, correct. Ayan. Maswerte po yung tao na yun. Correct. Bakit ito? Ayan. So, pagtawid po ng January 1, kunwari, Happy New Year, ganun. Magsubo na po ng grapes. Ubas. Ayan, inaano ko yung Tagalog. Ng ubas. Di ba noong nakaraang taon, sunod-sunod? Ngayon hindi na po. Kahit isa lang po. Isa lang. Opo. Ayan. Pwede. Tapos, pwede nyo rin po isabit yung grapes dun sa pinto. So, pagkasubo nyo po, isabit yun po sa pinto. Joke lang po. Basta pwede po kayo magsabit ng grapes sa pintuan. Tapos, at the same time, may grapes po kayo sa bibig. Ayan po. So, actually, halos same lang po, tatabert ng this year. Ayan. Ayan. Ano po laman ng prosperity bowl? Sige po, recap po tayo. So, again, yung prosperity bowl po, kahit ano pong lagayan, kahit transparent, plastic, basta kung ano pong bowl nyo dyan sa bahay. Una po, bigas, lalagyan nyo siya. Pero huwag nyo po siyang punuin na hindi na po mapapatong yung ibang gamit. Importante po siya kasi yung bigas, it's a symbol of prosperity. Tapos pwede po lagyan ng prutas. So, apple or orange. Kung ilan, kayo po bahala kung ilan po kasya. Pero, okay na po itong isang apple, isang orange. Kung wala po kayong orange, dalandan. Kung wala kayong dalandan, kalamansi. So, basta any family po ng orange or citrus. Tapos, meron po dalawang envelope. So, yung isa po, laman na envelope, 1,000. Yung isa po is 100. So, yung isa po, ipamimigay nyo sa taong swerte. Yung isa po, itatago ninyo sa sarili nyo. Ngayon. Para sa akin, Tatabert, ibigay na nila yung 1,000. Di ba? Kasi, kung generous ka, para yung balik sa'yo, di ba? 1,000 din. Maganda yun. Ayan po. Tapos, pwede nyo nga rin po lagyan ng mga chocolate gold coins. Alam niyo, nabibili naman yan, no? Meron, nabibili. Yes, kasi it symbolizes po yung gold. Siyempre, hindi naman totoong gold yun, pero it symbolizes wealth. Yung chocolate po, it symbolizes yung tamis. So, harmonious year for everyone. Pwede nyo po gawin siyang separator. Ayan. Tapos, pwede nyo rin lagyan ng pera. Kung gusto nyo mas maswerte, mas malaking pera. So, 1,500. Ayun po. Hopefully sana po na ilista ninyo yung mga binanggit namin na ito ni Anje, ano po. And then, bibigyan na ba natin sila tungkol doon sa chart na ginagawa ni Senyor? Yeah. Maya-maya Tatabert, sagutin ko lang po Ayun, yung pang-tanong. Baka, from Athena, ano po bang gagawin doon sa lucky coin na ibinigay nung nakaraan? Pwede nyo pa rin po ilagay doon sa prosperity bowl. Yes. Yan. So, bukod po doon sa gold chocolate coins, ilagay nyo rin po yung kung meron pa po kayo, yung bigay ni Senyor. Ilan ang isasabit na grapes? Yung isang gano'n natin, Gina, kung kaya siya sa pinto, yung isang buo na po. Kailan po ibibigay yung pera? Pagkatawid na po ng January 1. Kasi kakain pa po kayo medianoche. Para nandun po siya kasama ng mga pagkain. Ayan. Okay. So, sa mga late na po nakanood, pwede nyo naman po panoorin ulit sa, ito po, same video after na po ng live namin.
mapapanood nyo po siya. And then sa YouTube po, sa Anthony Vivero-AGT, para mag-recap po kayo. Ayan. Sige po. Ngayon, sa mga marami nag-aantay po nito yung chart po, no, na yearly ginagawa. Bakit po ba, Tata Bert, nagkaroon ng chart na ganyan? Marami kasi ang humihingi ng tulong kay senior kung paano raw sila makakaiwas, kung paano mapapaganda ang kanilang buhay o kung paano maiwasan yung hindi magandang darating sa kanilang buhay. So, ang ginawa ni senior para mapagbigyan sila, gumawa po siya ng charts. Na kung saan nakalagay doon kung anong buwan sa taon, of a given year, hindi pwedeng makaiwas-iwas sa disgrasya o kung anumang aksidente ang isang tao. Very effective po ito. At kaya minabuti ni Senyor na muli siyang gumawa para sa taong darating nito ng 2025. Yes, ayan po. Okay, so makinig pong mabuti ha. Ang babasahin po namin yung buwan muna, kung yung buwan ng 2025, at sasabihin namin isa-isa kung pinanganak kayo ng January, ano po ba kayo sa January 2025? Kung pinanganak po kayo ng February, check po ba X kayo sa January 2025. Ayan. Ganun bang ano natin? Tata Bert. So, for example po, so January 2025, sa mga pinanganak po ng January, check po kayo sa January 2025. Diretso Okay. Full year. Maganda ang January sa inyo. Yes. Wow, that's good. Okay parang so mga January babies ang swerte sa 2025. Actually, dito sa 2024, isa ako sa kumpletong na naging maganda at 2024 para sa totoo. Totoo. Maswerte. Ayan. Okay po. Sa mga pinanganak po ng February, X po kayo itong January. So medyo iwas-iwas po muna, no? Na sa pagbabiyahe, hanggat maaari, no? Gusto mo ako muna tatanungin? Sige. Para makapagpahinga ako po. Ayan. So mga pinanganak po ng March, mga March babies, swerte kayo sa January 2025. Check kayo. Ayan. Sa mga pinanganak ng April, ayan. January is a check month for you. Ayan. Mga May born, like Tata Bert, no? Mga pinanganak ng May, check ang inyong January. Ayan. Sa mga pinanganak naman ng June, tulad ni Senyor, check ang inyong January. Ayan. July born naman po, unfortunately, X po kayo itong January. Sa mga pinanganak naman po ng August, ayan, siguro tulad ni Kuya August, ayan, January nyo is check. Ayan, September born, ang January nyo po is check din. Mga October born, October babies, tulad ni Miss Linda, ayan, check ang January ninyo. Ang mga pinanganak naman po ng November, check din ang January ninyo. At kaming mga December babies, check din ang January. So, maraming check na tong January. Ang X lang po, mga pinanganak ng February at ng July. So, doble ingat na lang po yan sa mga Feb babies and July babies. Para naman doon muli sa ipinanganak ng January, medyo maganda po yung inyong February next year, no? Check po kayo dyan. And then mga pinanganak ng February, check po, although hindi naging maganda yung January para sa inyo, or X kayo ng January, February po, check na kayo. Para sa pinanganak ng March, check pa rin po kayo sa buwan ng Pebrero. Sa mga pinanganak ng Abril, check po kayo sa buwan ng Pebrero. Sa Mayo, check pa rin sa buwan ng Pebrero. Mga ipinanganak ng June, check po kayo sa buwan ng Pebrero. Yung mga ipinanganak ng July, although X sila ng January, sa February, check na po kayo.
Sa mga ipinanganak ng August, check pa rin pa. Check pa rin kayo sa February. Sa mga ipinanganak ng September, check pa rin po kayo sa February. Pinanganak ng October, check pa rin po kayo sa February. Sa mga ipinanganak ng November, check pa rin po kayo sa February. At yung mga ipinanganak ng December, katulad ni Anje, check pa rin ang February. Yun. Very, very good. Ayan, so, lahat po ay check ng February. Yes, Walang oo, X. ano. Wow. Ayun dito, Alex, ang February, Valentine's mo, baka check. So, lahat tayo swerte Oo, sa love. Ganyan. Month. Okay. Ang March naman po next year, 2025. So, ang mga pinanganak po ng January, check po. Ang mga pinanganak ng February naman, ang March nyo ay check. Ang mga March babies naman po, check ang inyong birth month. So, March is check for you. Ang mga pinanganak po ng April, ang March ninyo is check. Ang pinanganak ng May, ang March nyo is check din ba? Pinanganak po ng June, ang March nyo ay check din. Ang mga pinanganak po ng July, check na check din po. Ang mga August babies, ayan, ang March nyo po ay check din. Sa mga pinanganak naman po ng September, check din po ang inyong March. Mga pinanganak po ng October, check din po ang inyong March. Sa mga November babies po, sorry, X po kayo ng March next year. So, doble ingat. At kaming mga December born, ay check ng March. Okay. Sa buwan naman ng Abril, next year, yung mga ipinanganak ng January, okay ang Abril ninyo, check po kayo dyan. Sa mga ipinanganak ng February, okay din po yung inyong Abril. Sa mga ipinanganak ng March, okay ang inyong Abril. Sa mga ipinanganak ng Abril, okay na okay ang inyong April, ang inyong buwan ng Abril, no? Sa mga ipinanganak ng May, katulad ko, medyo iwas-iwas po sa buwan ng Abril. X po kasi. Para sa mga ipinanganak ng June, okay ang inyong Abril. Sa mga ipinanganak ng July, check po ang Abril para sa inyo. Sa mga August babies, check po ang Abril para sa inyo. Sa mga September na ipinanganak ng September, check po ang inyong Abril. Sa mga ipinanganak ng October, X po kayo sa Abril. Sa mga ipinanganak ng November, check po kayo sa Abril. At yung sa December, check po ang inyong Abril. Yan. Ako, Tata Bert, huwag kang babiyahin ng April. Oo nga. Dahil guided naman yan. Yan. Ayan. Yan, for May of next year naman po, sa buwan ng May, ang mga January born is check. Ang mga pinanganak po ng February, check din po. Ang mga pinanganak ng March, check din po. Ang April born po ay check. Ang mga May, so yung birth month nyo, check na check. Ayan. Sa mga June born po, check po ang inyong May next year. Sa mga pinanganak po ng July, check din po ang May. Mga pinanganak po ng August ay check. Sa mga September born, ayun lang po, X po ang May ninyo next year. Sa mga pinanganak po ng October, check po ang May ninyo next year. Sa mga November babies, nako, nag-X po ang May ninyo. And nako, ito na, ang mga December born, X po ang May natin next year. Para sa buwan naman ng June, yung mga January born, ang June po ninyo, check. Sa mga pinanganak ng February, ang June ninyo, check din po. Sa mga ipinanganak ng March, check din po yung inyong June. Sa mga April babies, ang June ninyo, check. Sa mga ipinanganak ng Mayo, katulad ko, check po ang June. Sa mga June people, check rin po kayo sa June. Sa mga July born na mga tao, check po ang inyong June.
Sa mga ipinanganak ng August, check rin po yung inyong June. Sa mga ipinanganak ng September, ang June po ninyo, check din. Sa mga October, babies, medyo X po kayo sa buwan ng June. Ingat-ingat. Sa mga ipinanganak ng November, check po ang inyong June. At sa mga ipinanganak ng December, X po kayo sa June. Magkasunod na buwan, no? Pero kayang-kaya yan. Makaiwas yan. Think positive. Yes. Ayan. So, para naman po sa month of July ng 2025, sa mga January born po, check po ang inyong July. Sa mga pinanganak po ng February, check din ang inyong July. Sa mga pinanganak ng March, X po kayo. Ayan. Sa mga pinanganak ng April, ang July po ninyo is check. Sa mga May babies, Tata Bert, check ang July. Yes. Mga pinanganak po ng June, check ang July. Ang July. Ayan, birth month po nyo is check. Ayan. Good thing po yung mga birth month. Check ang birth month nyo, ha. Ang mga pinanganak po ng August, check ang inyong July. Ang September born, ang July nyo po is check. October babies, check po ang inyong July. November born, ayun lamang po, X po. So, doble ingat. At mga December born, buti naman, check na tayo ng July. Magkasunod, bumawi. Para naman sa buwan ng August next year, yung mga ipinanganak ng Enero o January, check po kayo sa August. Sa mga ipinanganak ng February, check din po kayo sa August. And so with March, check din po kayo sa buwan ng August. Sa mga April babies, check pa rin kayo sa August. Sa mga May people, check po kayo sa August. Sa mga ipinanganak ng June, X po kayo, kaya konting ingat sa buwan ng August. Sa mga July people, check kayo sa buwan ng August. Sa mga August, yung August nyo, okay naman, check po kayo dyan. Sa mga ipinanganak ng September, check po kayo sa buwan ng August. Sa mga October people, check po kayo sa August. Sa mga ipinanganak ng November, check din po kayo sa August. At December people, check po kayo sa August. Yes, thank you, Tata Bert. Sa September 2025 naman po, ayan, sa ating mga pinanganak ng January, ang September nyo po is check. Ayan. Ang February born po, check din po ang inyong September. Mga pinanganak po ng March, check din po ang September ninyo. Mga pinanganak ng April, check din po ang September ninyo. Ang September mo, Tata Bert, mga pinanganak ng May is check. Ang mga pinanganak po ng June, ang September nyo po is check din. Oh, daming check. Sa mga pinanganak po ng July, check din ang inyong September. Eto na, pagdating ng mga August born, ang September po ninyo is X. Sa mga September born po, ang inyong birth month, next year is check. Mga pinanganak po ng October, X po ang inyong September next year. Sa mga November born, ang September ninyo is check. And sa ating mga December babies, check na check po ang September natin. Sa October 2025, yung mga ipinanganak ng January, check po kayo sa October. Sa mga ipinanganak ng February, check din kayo sa October. Sa mga ipinanganak ng March, check din kayo sa October. And so, with doon sa mga ipinanganak sa buwan ng Abril, okay po kayo sa October. Sa mga May born, okay din po ang inyong October next year. Sa mga June babies, okay din ang inyong October next year. Sa mga ipinanganak ng July, okay ang inyong October. Sa mga ipinanganak ng September, okay din po ang inyong October. Sa mga ipinanganak ng November, okay ang inyong October.
And so with December, okay ang kanilang October. Straight no diretso. Oh, so ang check po ang lahat na buwan next year, no, is February and October. May meron no. Thank you po sa swerte. Ayan. So, November po yung pinasa mo, October. Ayan. November. Nawala na rin ako. Ayan po. So, November of 2025. Mga pinanganak po ng January, syempre, check kayo. Kasi lahat check kayo eh. Kayo na. Ang mga pinanganak po ng February is check. Ang mga pinanganak ng March is check din po. Mga April babies, check din. Ang mga pinanganak ng May, Tata Bird, check din ang November ninyo. Ayun lang, pagdating ng June, X po ha, ang November nyo next year. So mga pinanganak ng June, doble ingat. At ang mga pinanganak po ng July, doble ingat din po. At X din po ang November nyo next year. Sa mga pinanganak po ng August, check ang inyong November. Sa mga pinanganak po ng September, November nyo is check. Ang mga pinanganak po ng October, nako, ang November po ninyo is X. Sorry po, doble ingat. Ang mga pinanganak po ng November sa birth month nyo next year is check. At ang mga pinanganak po ng December, syempre X kami. Pangatlong X na po namin ang November. Ayan. Sa buwan naman ng December, next year, or 2025, ang January po ninyo. Those born in January, ang December po ninyo, okay, check po kayo dyan. Sa mga ipinanganak ng February, okay din po ang December ninyo next year. Sa buwan ng Marso naman, okay po ang inyong December next year. Sa mga April boys, ang inyong December, check din po. Sa mga ipinanganak ng Mayo, okay ang December 2025. Sa mga ipinanganak ng June, okay din po ang December 2025. Sa mga ipinanganak ng July, okay din po ang inyong December. Sa mga ipinanganak ng August, okay din po ang inyong December. Sa mga ipinanganak ng September, eto. Tama ba? Oh, yeah. X po kayo sa December 2025. Kaya konting ingat. Sa mga ipinanganak ng October, check po ang inyong December. Sa mga ipinanganak ng November, check din po ang inyong December. At yung ipinanganak ng December, okay ang inyong December next year. Yes, ayan. Thank you po. So, wag po kayong mag-alala. Ipopost po namin ito mamaya dito rin po sa Senior Anthony Vivero page. Ayan. So, again, ang pinakaswerteng mga pinanganak ay mga pinanganak ng January. Dahil from January hanggang December, check sila. Walang ka-XX. Ayan. Ang marami namang X ang mga ipinanganak ng October, 4. Then, yung mga pinanganak ng December, 3. Kaya medyo ingat lang po. Ang medyo iiwasan lang po naman natin dyan, no? Yung mga pagbiyahe-biyahe. Kung hindi naman po mahalaga, wag na muna. At kung mahalaga yung pagbiyahe na yun, haluan po natin o samahan po natin ng pagdarasal. Yan, ganyan po yan. Actually, itong matatapos sa 2024, naging yung buong year ko na yan ay puro check po. At totoo naman na medyo maganda sa akin ang 2024. Congrats, Tata Bird. You? Tapos ang ex mo next year, isa lang. April. Madali na iwasan niya. Yes. Hindi ako lalabas ng bahay ng April. So, Huwag po ganon. Hindi naman po Maging ganon. normal pa rin po ang inyong pagganap ng buhay. Iwas-iwas lang. Okay. So, Tata Bird, ito po, di ba magpapabless din po? Ay, oo nga pala. Pagka-expand po kayo, pupunta kayo ng center at may maliit na ritual na ginagawa po para makaiwas tayo sa kung anuman kamalasan ng darating po sa inyo para sa buwan na iyan. Isang araw lang po na pagpunta ninyo, itaon ninyo na healing day para magawa po natin yung simpleng ritual na iyan. Proven din po yung down, Tata Bert. May mga ex din ako this year pero hindi siya ganun kalala. Kumbaga, very minimal. So, thankful pa rin tayo at hindi malala. Ayan. Okay po.
paano babaguhin daw po kung ex sila ng New Year? Ng ex sila, kunwari, ito, mga February na pinanganak, ex daw po ng January. Wala namang mabaguhin, no? Pwede nyo pa rin gampanan kung anong dapat yung gampanan sa buwan ng Enero. Maging maingat lang po kayo. At kung kayo babiyahe o may pupuntahan lugar na hindi nyo maiiwasan, samahan nyo po ng pagdarasal na kayo ay maging safe sa inyong mga gagawain, sa inyong pagbabiyahe o kung ano man pong mga bagay na ika nga hindi nyo maiiwasan, hindi gampanan, samahan nyo po ng panalangin. At katulad yung binanggit ni Angie kanina, pumunta po muna ng center para sa isang simpleng ritual na pwede pong gawain sa inyo. Correct po. Ayan. Okay, so again po sa mga late na po nakapasok, pwede nyo pong i-replay itong episode na ito pag na-end na po namin yung live. Tapos i-upload na rin po siya sa YouTube. Ayan. Okay po. So, bago dyan, Tata Bert, may mga... sige, ikaw na po ulit. Bukas nga po pala ay may gamutan. Saturday, no? At magpo-provide nga po pala ng... muli, nagpapabigay po si Senyor ng tinatawag na estampita. Makakatulong po sa iyo yan bilang protection at bilang pampaswerte din po. So, bago po namin i-end ito, bago kumanta kami ni Tata Bert, mostly si Tata Bert, thank you po sa lahat ng sumubaybay sa AGT at napakaganda rin po ng taon na ito at maraming po salamat sa patuloy po na pagdarasal at pagtulong po sa ibang tao. Ayan, salamat na salamat po. So, i-welcome po natin ang New Year na masaya para ma-attract po natin ang swerte. Huwag sumimangot, mag-smile, mag-ingay, huwag magpautang. Ayan, batiin ang taong mas swerte. Ayan po, may pahabol po. Ano po yung gagawin sa dating itinabi na 168 na nasa PIL? Dapat po, di ba yung tatlo po yun, dalawa po yung ipamimigay nyo, isa yung tatago nyo. So yung nakatago, hayaan nyo lang pong nakatago. Pero dapat yung dalawang envelope po na may 168, napamigay nyo na po yun this year. Di ba po? Ibibigay po yun eh. Supposedly, no? Opo. Pero kung ano, Pero okay lang. Ipamigay nyo na lang. Pamigay nyo na pa rin po. Ayan. Para kasi ito na po yung bago yung ipamigay next year. Ayan po. Thank you po sa mga nanonood po sa iba't ibang lugar. Yan si Miss Maria Cagara from Leyte. Ayan. So, kakanta na po kami ni Tata Bert. Wait lang po. Tata Bert, second voice lang ako dito. Okay lang. Kasi popost ko po yung picture ng Check Cat X mamaya po. Abang nyo na lang po. Makiawit na rin po kayo sa amin dahil maganda itong kanta na ito. Opo, umpisahan natin ng masaya. Old acquaintance be forgot and never brought to mind. Should old acquaintance be forgot and held old lang syne. For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll take a cup of kindness yet for old lang syne. We do have run about the slopes and meet the daisies fine. We'll take a cup of kindness yet for old lang syne. For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll take a cup of kindness yet for old lang syne. Well, maganda po ang darating na New Year na ito.
ito. Gawin po natin maganda. Salubungin natin ito ng may ngiti sa labi. Yan. This early, I want to greet each and everyone a happy and prosperous new year. Right? Yes. Have a lovely 2025 po. Sana tayo lahat mayaman, masagana, at malusog. Ayan. Yes. Thank you po. God bless.